Ayan. Ayan mga kapambira, welcome po sa ating channel, Brother Jose. At kwentuhan lang po muna ulit tayo mga kapambira. Kasama ko po ulit si Kuya Dave, si Lord Deviel. Habang nandito tayo, samantalahin natin na kamustahin na natin si Kuya Dave and alamin na natin yung mga update sa kanya at kunting clarification ulit dun sa mga kasi bukas ay babiyahin tayo pa uwi. Ayan. Thank you so much po dun sa mga nanood ng vlog natin nung nakaraan, yung Heart to Heart Talk with Kuya Dave. Ito po ay Heart to Heart Talk Part 2. Opo, ano lang po ito mga kapambihira, natural na kwentuhan lang, wala pong script mga kapambihira. Yes. Kung ano po yung maririnig nyo dito is pawang katotohanan lang po at tawag doon, gusto lang natin na mabigyan ng boses si Kuya Dave kasi paano pala yun Kuya Dave? Halimbawa wala na ako dito, umalis na si Ma'am Daisy, umalis na din. Paano yun kapag may mga kailangan tayong sagutin na issues or clarification sa social media, anong gagawin natin? Siguro may hindi po, pwede po video call. Video call? Diba? Ayaw mo, kasi sige simulan na po natin. So Kuya Dave, ano bang pagtingin mo sa mundo ng social media? Ano ba yung, kasi meron kang karera sa social media nakikita ko yan. Although wala kang sariling channel pa. Yes. So, matanong ko nga pala, bakit wala kang channel? Actually, din po, like, yung po, sabi ko po nung nakaraan, is yung, kumbaga yung privacy po. Okay. Kasi mawawalan tayo ng privacy. Para sa akin lang po na, if gagawa mo po ng vlogs, mawalan po ng privacy, pero para sa akin din po, is, gusto ko na rin pong, bago na pong gumawa rin ng channel. Ayaw mo talaga? Oo po. Pero dati gusto ko pong gumawa. Dati nung nandun ka pa, gusto mo? Kasi ngayon parang sabi ko, wag mo muna. Wag muna. Pero ibig sabihin, there is a chance na pwede kang gumawa ng channel later on sa mga susunod na taon, gano'n? Okay. So, kasi paano yun? Halimbawa, umuwi na kami. So, tama naman sinabi mo, pwede ng video call na lang po mga kapambihira. Kung mag-update tayo kay Kuya Dave, kung ano po yung update sa mga nangyayari, sa mga current issues patungkol dun sa kinakaharap niya, ay makakapag-update naman dahil through video call. Pero as of now, ayaw mo muna magkaroon ng channel. Okay. Ayaw mo muna. So, ayun po mga kapambira, yan pala po yung sagot ni Kuya Dave na hindi mo na siya dahil hindi ka prepare or actually po muna. Laylo lang. Sige. So, doon kasi sa unang vlog natin may nakalimutan ako doon itanong sa iyo about doon sa, kasi simulang nasa poder ka nila tuwing nagbe-birthday ka may mga pabunot, di ba? Yes. And then nasabi mo rin sa live mo na meron ka talagang pera na worth 3 million na transfer. So, hindi pa yun kasama yung pabunot? Yes. Iba pa yun. So, kung every pabunot ay nagkakahalaga ng 100,000 plus, pinakamababa, magkano yung pinakamababa? Actually, yung pinakamababa pong nabunot ko this last year, maybe 80,000. Nung mga nakaraan? Mga nakaraan po malaki, 16 po mo, 17. Okay. Pero alam ko po, nung 16 ako, ay, 16 ba? 17. Last year lang yun, kung 17 ka. Kung 17 kasi, 17 po kasi, meron akong, alam niyo po yung kapa. Okay. Tapos puro pera. Okay. Yung kasi katulad ay Superman. Yung kapa. Tapos meron din po worth magkano yun? Hindi ko po kabisado, pero nagpas po 100. Ibig sabihin, kasi nakita ko, binibigay mo yun sa kanila. After po talaga ng event or mismong event, after ko po yung binibigay ko po sa kanila. Pinagkakatiwala mo rin sa kanila? Yes po, kasi sabi ko nga po, nandun po yung trust. Okay. Yeah, syempre, nakita ko talaga binibigay mo naman po. Kahit nga ba nagad po sa 1,000 inaabot ko po sa kanila. Okay. So, anong balita mo doon? Ay lang po, hindi ko alam. Hindi mo na alam? Pero, kasi nung po, before po magpa-withdraw nun, before po nila magbigay ng withdrawal slip, hindi po na Alin yung withdrawal slip? Yung minidra po sa akin 2.7. Yun na yung pinalipat. Yes. Withdraw, tapos pinalipat. Opo. Bali, hindi po siya naglabas ng pera. Withdrawal slip lang po. Okay. Transfer? Yes po. Okay.
So matotal, kung ating i-calculate, hindi lang 3 million ang pera mo. Yes. Baka 5M pataas. Actually, sa akin, wala na po yung pera eh. Wala na yan. Wala naman po sa akin yun eh. Hindi mo na iniisip yun? Opo, ang gusto ko naman po talagang isipin yung bakit nila nagawa yung gano'n. Ba't nila ako siniraan, ba't nila ako ano. Yun lang po iniisip. Yun na lang yung concern mo, hindi na yung pera talaga. Opo. Pero karapatan mo pa rin yun eh. Opo, karapatan ko, pero ang tanong, makakabalik po ba? Mababalik yung Pera. kasi Di ba? hindi mo rin alam kung makakabalik. Yan din po. Hindi ko rin pa lang kung nasa na po yung pera. Kasi di ba nga po, sabi po nila, na mismong mga grupo yung kumukuha. I mean, kinukuha po ng mga grupo nila, mama kinukuha. Pero, ang tanong, binigay po ba nila? Kasi balita ko, may mga grupong kumukuha, kaso Yes. parang pahirapan kasi hindi daw pwede na isang leader lang yung mag-claim, dapat daw Yes. individually. Tanong ko lang po sa inyo, kaya nga may founder eh. Oh. Kaya may leader kasi sila yung mangunguna at sila yung kukuha. So supposedly, kung kinuha ng leader, kung gustong bawiin ng individual, sila yung kukuha. kukontakin yung Si leader. leader, di ba? Si founder. Yes, ganun po dapat. Kaso lumalabas dahil wala nang perang na ibibigay, wala na silang mabibigay. Di ba? Yun pala yun. Kasi may mga grupo talaga na bumabawi ng pera. Yes. Ang gusto nila, mag-individually contact sa kanila. Na which is, tama naman yung sabi mo na dapat doon na lang sa founder, ibigay nila yung pera doon sa Kasi actually, founder po yung nakakalam talaga nila. At saka, founder yung kausap nila before. Yes. Pagbigay ng Founder pera. po yung kausap nila. Okay. Actually, kung talagang malalaman po ba nila yun, nabibigyan po sila ng pera. Malalaman po ba nila kung talagang nagbigay ito ng pera yung taon to? Oo. Kaya nyo malalaman nyo kasi sobrang dami. Hindi nila matitrace yun unless Diba? mag-agree si founder na, yan, kasama yung sa contributor. Pero bago po kunin ni founders, nag-usap-usap na po lahat, nakunin yung pera sa kanila ng founder at ibibigay po sa atin. Okay. So, kung may mag-back out man na member ng grupo, si founder na kakausapin niya. Po. Si founder na actually, Dapat ganun, ba't ganun po talaga? Ay, ang tanong, bakit di po nila kayang ibigay? Kasi nasan po ba yung pera? Wala na. Sabi naman nila, nandyan lang naman daw yung pera. Sige, bakit na po nila? Maniniwala ko pag pinakita po. Okay. Di ba? So, ayun, nadaanan lang po natin tong topic na to kasi medyo critical din po itong topic na to. Yes. Konting clarification lang. Kasi nabanggit lang natin nung una, yung mga gamit. Kasama yung gamit sa binigay sa'yo, yung may pera din na binigay sa'yo. So, matotal, sa iyo talaga yon. Kung mayroon mang gustong bumawi ng pera, dun dapat bawiin sa founder. Yun yung idea na gusto mong iparating sa mga tao ngayon na ibigay yung pera dun sa founder na bumabawi. Tapos kung merong individual na gustong bumawi ng pera kasi nagalit sa'yo, Si founder na po dapat. si founder nang bahalang magkausap dun sa individual na yun. Yes. Okay, nagets ko na. So ayan po mga kapambihira, kasi si Kuya Dave po ay syempre marami nga po nagpaabot ng pagmamahal sa kanya kasi yun nga, maraming tao ang nagmahal sa kanya, maraming sumuporta sa kanya kasi yun nga, sumikat nag-viral, nag-trending. Natural po yung ganyan na nangyayari po talaga, lalo-lalo na mga mga supporters na OFW. Kapag kaya talaga niyan tumulong, tutulong yan Hindi yan Tapos yun pala is unang-una, yun pala is para sa college mo, yung withdraw na yun. Hindi ka ba nag-hesitate na bakit withdraw? Para sa college? Actually, kwento ko na nga rin po yun. Sige, kwento mo na nga. Ano ba yan? Kasi, wait lang po. Kaklase ko po nag-chat. Sige. Sorry po. So, kasi nung time na yun, may alitan po kami. Nung nangyari yun? Yes, bago pa Ano yung alitan nyo? Di ko na po matandaan Pero ang alam ko po, magkagalit po kami sa isa't isa. Okay, sige. In short, magkagalit kayo. Yan po. Tapos? Di ko po matandaan kung about sa kung ano yung nangyari. Pero hindi po kami okay. Tapos yun po, naging yung ang kasama ko po nun, si Nanay Jack, yung asawa po. Okay. Pumunta na po kami ng ito. Nagulat po ako kasi sinama ko. Kasi usually, pag pupunta silang video, di naman po ako sumasama. Okay. So, nagulat po ako. Nagano po sila, nag-withdraw. Dala-dala po yung passbook. Nag-withdraw, kinuha po nila yung pera ko sa passbook. Oo. Tsaka ililipat sa kanila. Worth magkano yun? 2.7 po. Yung 2.7 naman na yun. Okay. Tapos, dapat hindi ko pipirman. Okay. Nasisip-isip ko, baka kasi bugbugin ako na yun. Pag di ko pinirman. Baka nasisip ko lang. May idea ka ng gano'n? Baka lang po nasisip ko na, baka Okay. doing sana na. Kaya pinirma ako na lang.
Pero kung Hindi di ka ko naman, nagtanong o di sila nagpaliwanag bakit ililipat? hindi na po nagpaliwanag. Dahil lang magkagalit kayo, yun lang yun. Tapos yun po, nagtaka po ako kasi bakit kailangan nilang kunin yung pera ko. Eh, tanong po ako, tatanong po sana isa may manager kasi kilala po nila. Okay. Na if ever na di ko po pirmahan ba yun, is okay lang po ba? Oo. Na hindi pirmahan. Di lang po nila makuha. Pero kasi kailangan pa pirma ko, di ba? Oo. O hindi mag-happen yung transfer kung walang perma. Oo po. Okay. Kasi sa vlog nila, nagawa daw po nilang i-transfer yon with the permission ng mga sponsors. Wala po. Kasi lumalaki daw yung ulo mo. Ganito po yan. Yan, nagsinangaling ulit sila. Permission of the sponsors, wala po silang kinausap na kahit sino ng sponsor before mangyari yung Before lipatan. mangyaring event na Yes. yung lipatan. Wala po silang nakutas yung sabi lumalaki daw po ulo ko. Wala naman po silang nasabi sa akin ganun. Ba't nila nasabi? Lumalaki yung pera ko dahil sa pera. Ang tanong, binibigay po ba nila sa akin yung pera? O hindi mo nga Diba? yata nahawakan. Tapos sasabihin po nila sa akin, lumalaki yung pera ko dahil lumalaki Lumalaki ulo ko yung ulo para mo. sa pera. Mm. Kasi nga po, hindi ko nga po nawakan yung mga pera ko. Tapos sasabihin po nila sa akin, lumalaki yung ulo. Pero aware ka na may ganun kalaking pera. Actually, di man po ko eh. Hindi ko na pinapakialaman yung pera Hindi eh. na nakikialaman. Kasi wala po akong paano eh. Kumbaga in short, hindi ko na po inaano yung pera. Basta alas na kumakain ako 3 times a day, okay na po sa akin. Okay na yun. Kasi sanay ka naman sa hirap di ba? Ako, di ko naman po inaano yung pera. Tapos sasabihin po nila sa akin, lumalaki daw po yung... Ano yung sinasabi nila na wala na daw pera kasi nasa lupa na ano yun? Yung lupa. Alam kong nag-withdraw ko 500. Actually ako yung nag-withdraw Okay. Nag-withdraw po ako ng 500,000 para sa lupa na babayaran ko. Iba pa yung 2.7. Yes, iba po yun. Okay. Yung 500,000 na po yun, yung nagsanla. Sinanla po sa akin yung lupa ng worth 500,000. Nakapangalan sa'yo yung lupa na sinanla. Actually, hindi ko nga po alam kung... Actually, hindi pa po nabayaran. Nasa kanila po 500,000 ko eh. Supposedly gagamitin sa sanla, hindi mo alam kung natuloy yung sanla. Yes, kasi nasa kanila po yung pera. Ibig sabihin, wala kang pinanghahawakan na sinanla sa'yo. Wala ka talagang pera. Wala kang papel na pinanghahawakan na yung 500,000 na ginamit sa sanla. Yes. Ba't kaya ganun? Kaya Dave? Ano sa tingin mo? Kasi ikaw, sa tingin ko, nung time na nandun ka, tiwala ka naman sa kanila eh. Yes, wala pang tiwala ko, lalo na sa pera. Kasi, yan daw po yun. Usually, pag pinag-uusapan natin is pera, talagang, kumbaga, sobrang hirap. Kasi ganito po yan. Sabi po sa Bible na di baling, or kahit sa po sinabi, di lang po sa Bible. Oo. Na dapat hindi yung pera yung magpapaano sa atin, yung mangunguna. Okay. Dapat tayo yung mag-manage sa pera. Okay, yung love of money dapat iwasan mo. Diba dapat iwasan din po. Kasalanan yun. Kasi kasalanan yun eh. Parang Oo. pinupuri mo na yung pera eh. Oo. Dapat tayo yung mga tao yung umahawak sa pera. Yung tanong, nagagawa po ba? Di ba? Ang dating, kung nagagawa mo hanggang kailan? Hanggang saan mo kaya? Pero kung hindi mo kayang gawin, hindi na namin choice yun. Hindi ko na choice yun kung talagang kaya mo. Hindi. Ang akin lang siguro is yung paano hanggang kailan mo siya kayang gawin? Talagang kaya mo bang consistency? Yung consistency mo dun sa pag-handle ng pera. Yun. So, yung nangyari yung pirmahan na yun, after mong pumirma, sumagi ba sa isip mo na i-follow up yun kay tatay mo? Hindi. Wala na. Wala na po siyang 2016 yun, 16 years old ka na mangyari? 17 po. 17? Yes. Last year lang? Apo. Wala naman po ako nung sa pera. Kasi ko yung pera kung talagang, di ba? Kasi kung talagang pera po habol ko sa kanila, kinuha ko na yung pera, tsaka po ako lumayas. Tama. Di ba? Hindi naman po ako lumayas nung may dalawang lang kanya po. Kasi sinasabi nila na mas gigil pa daw kaming mga wakwak na after kami sa pera. Mas interesado pa daw kami kaysa sa'yo. Actually, kung talagang sinasabi nila yun, patunayan nila. Di ba? Ako, ba't po sa akin kukunin ko yung pera ko, ayaw nila ibigay. Sino mas gigil sa amin? Sige nga, doon pa lang po. Alam niyo yung mga common sense lang po na tanong or sagot, dapat inisip po nila eh. Hindi po yung basta-basta sila nagsasalita. Kunyari, sinabi po nila, lumalaki daw po yung ulo ko dahil sa pera. Ang tanong, hinahawakan ka po ba yung pera na binibigay sa akin ng mga tao? So, kapag kakabunot mo, bibigay mo. Di ba? Common sense. Oo. Kumbaga, kung talagang madali lang ang tao, talagang makikita mo dun. Ako, hindi ko ngayon ako, tapos sasabihin po nila sa akin gano'n. So, kung sakaling matuloy yung closure nyo, kasama ba yun sa pag-uusapan nyo? Para sa akin, kakasama ko po talaga. Kasi importante rin yan. Sabi nga po nila, for my college. Okay. Di ba? Hindi po sa kanila. For my college. Kaya, if ever nakunin ko po yun, kasi lang nga. Okay. Di ba? Kaso, sige, bigyan natin ng puntos yung side nila na nangangamba sila na ibigay sa iyo yung pera kasi baka daw galawin ng mga wakwak. Anong masasabi mo doon? Actually,
ako yun po yung minangamba nila. Ano paki po nila? Ikaw nang bahala Diba? doon. Pero ako po eh. Oh, Diba? accountability mo na yun. Opo, kung ano po paki nyo eh. Wala na ako sa inyo eh. Baka daw kasi pakailaman ng mga wakwak, baka daw ubusin ng wakwak or paghati-hatian ng mga wakwak. Actually, sila pa pati nag-iipon para sa akin eh. Kung totoo lang, ang dami po nilang pinag-iipon. Kasi nakita ko yung mga wakwak naman, nag-i-invest pa nga sila ng mga Actually, bumili ng lupa para yes. sa'yo. Di ba? Nag-iipon para sa bahay. Kasi po nila yung mga wakok na yan, yung mga wakok na yan, mayaman pa sa akin eh. Kaya nga, so paano Diba? sila mag-i-interest doon? Mm-hmm. Saka, ikaw ang magmamando nun, ikaw ang Yes. magmamanage nun. Kasi nagtataka ko po, if ever na yun po iniisip nila, ano pong karapatan nila para isipin yung para sa akin? Oo. Di ba? Ang tanong ko lang po, akin yun. Dapat ako yung mismo sarili ko, hindi sarili nila. Okay. Di ba po? Tama po ba? Opo. Tama naman. So, ayan po mga kapambira, just to clarify lang po, yung pinag-uusapan kasi dyan is para malaman po natin na totoo po yung pinag-uusapan na pera, na may pera po si Dave, hindi po yung gawa-gawang kwento lang. Na wag niyo po sanang masamain na para bang mas interesado pa yung mga wakwak. Si Dave, karapatan niya yun eh, di ba? Karapatan niya ni Dave na ma-claim yung tamang sa kanya, yung para sa kanya kasi ano yun eh, malaking bagay na po yun para sa future ni Dave sa pag-aaral, saka binigay ng mga sponsor para kay Dave. Yes. Which is majority naman yata ng mga sponsor is pumapabor sa'yo, di ba? Opo. Lalo na yung mga sponsor mo talaga pumapabor sa'yo. Wala ka pa namang nababalitaan na part of that fund na for college ay meron ba? May nabalitaan ka na ba na bahagi dun sa 2.7 na yun na sila yung nagbabawi? May nabalitaan ka ba? Ala po. Wala? Ibig sabihin, Alas lahat po talaga sila, willing po silang kunin yung pera. para ibigay sa Para ibigay po sa akin. Okay. Kasi sila po nagsabi kapag sino po gusto mo gumawa ng pera, chat lang po sila. Ngayon chat sila, wala po silang masabi. Nagchat talaga sila sa Nagchat. kala Ramil. Yes. Pero walang response. Bakit kaya ganon? Ang tanong sa ba nila nagamit? Sabi naman ng hindi pa naman daw nagagamit kasi may pera naman sila eh. Ba't di po nila kayang ibigay ng Yun diba? nga, Hindi, ganito, kung sinabi po nilang may pera sila, given may pera sila kasi may titrabaho sila. Yes, saka may income sa vlogging. Yes, pero ba't yung kinukuha ng mga sponsor yung pera, ba't di nila kayang ibigay ng minsanan? Saka mas mabilisan. Yes, kung talagang hindi nila nagalaw yung pera, kung talagang may pera sila, kung talagang kasi nagalaw nila pero kaya nilang bayaran. Okay, tama. Ba't di po nila kayang ibigay? Binigyan pa po sila ng ng isang linggo para ibigay yung pera. Oo. Pero di po nila binigay. Sabi ng sponsor? Yes. Kaya tingnan po natin kung talagang may pera sila, kung talagang mayaman sila. Kaya nila ibigay yung pera, di ba? Tama. Actually, yung isang linggo na yun, enough na yun para magtipunan nila yung mga pera. Kasi, i-withdrawin lang naman yan eh. Actually, o kaya nasa safety, nasa safety lang nila yun. Actually, sabi po nila mayaman sila. Wala sisibing mayaman sila. Actually, wala pa pong 3 days, makukuha na nila yung 2.7 million kung talagang sinasabi nilang hindi nila nagas, diba? Oo, Kung mayaman sila, kung natabi lang nila. Kahit nga bukas na bukas, pwede i-send sa'yo. Di ba may bank account ka naman Ba't ang tanong, ba't di po nila kayang gawin? Ang tanong, nasan po kasi yung pera? Di ba? Pinapalabas niyo kung mayaman kayo para kami yung nangangailangan ng pera? No! Hindi kami nangangailangan ng pera. Kung tutusin, kung di ko na nga sa'yo natanong, parang di ka na rin masyadong, ayaw mo nang i-brought up yung issue na yun eh. Actually, wala naman po interested sa pera kasi anin ko yung pera kung talagang ayaw nilang ibigay. Ang tanong kasi hindi naman ako yung kumukuha eh. Yung mga sponsor po talaga yung kumukuha. Mga sponsor mismo ang kumukuha para ibigay sa'yo. Yes. Para i-turn over sa'yo kasi ikaw naman talaga yung, at the very first place, ikaw yung beneficiary dapat ng pera na yun. Kaso ayaw po nila ibigay, kaya nga tatanong, sabi yung nga po nila, mayaman sila. Kinabukasan kaya nilang ibigay yung perang gano'n. Tama. Kahit lang po sinong mayaman, di ba? Kanya ngayon, pwede nang ibigay kung mayaman talaga sila. Tama. Kung talagang natabi, kung di nila nagalas yung pera, kung natabi lang. Saka for the sake of argument na lang para matapos na, di ba? Yes, yan naman yun. Wala na silang kasi sasabihin nila, gasyogan to, ganyan, hindi. So, at least nalinawan tayo ngayon na yung majority of the sponsors naman talaga is binabawi yung pera para i-turn over sa'yo. At wag na silang mag-agam-agam na baka gastusin ng mga wakwak. Kasi ikaw nang bahala doon. Besides, kaya mo nang i-handle yan, di ba? Yes. Okay.
So kung sakasakali man, maibalik na yun sa'yo, anong plano mo? Actually, nung nandun pa po ako sa ano lang, yung mga plano talaga ako sa buhay ko. Anong Pero, plano mo talaga? nung nawala po ako doon, mas dumami plano ko eh. Mas dumami. Yes. Ano, ibigyan mo kami ng isa lang. Actually, yung plano ko po talaga, unang-una, yung, syempre, pag-aaral ko. Like, gusto ko talaga makapagtapos, kumbaga, let's say, ang plano ko po talaga, hindi po talaga akong trabaho eh. Business po talaga ang plano. Business-minded ka? Yes. If ever lang po na kunyari, gusto ko lang po ilagay yung titulo ng pangalan ko na engineer sa pangalan ko. Gusto mo Yun lang po magka-title talaga. Professional tapos Yes. businessman. Pag ganun lang po. Saka yung mga, siguro yung mga plano ko po sa buhay ko, mas anin ko pa yung sarili ko, mas kikilalanin ko pa. Okay. Kung kilala ko na yung sarili ko, mas kikilalanin ko pa po. O kasi ano ko pa lang ngayon, 18 years old pa ka lang po ngayon. ako. Marami pang karerang dapat mong takbuhin sa buhay. So, yun pa yung pinaghahandaan mo. At yung mga bagay na yun, yung mga lalo na yung pera, makakatulong yun sa'yo sa journey mo na yun. Na which is naiintindihan naman yun ng mga wakwak ngayon na sinasabi nilang wakwak. Kaya ka nga nila ginagabayan and sinusuportahan sa mga pati sa pag-aaral mo hanggang ngayon, 'di ba? Pati yung bahay mo, 'di ba? Nagpaplano sila. Plano po sila Kaya malabo yung iniisip nila na paghahati-hatian daw. Yes. Actually, kung matuloy nga po ako sa US, yung plano ko po talaga dun. Sa US, matutuloy ka? If ever po na matuloy ako sa US. Kasi may offer. Yes, may offer. Siyempre, grab the opportunity. Pag-aaral. Yes. Ayos If ever na matuloy po ako dun, baka mag-working student pa po ako dun eh. Working student, tapos student visa yung... Yes, Okay. Ayos yun So, ayan po mga kapambihira. Napag-usapan lang po natin to kasi ito medyo critical po itong usapin na to kasi na para bang na-avoid itong usapin na to kasi sa kabila pag nabobrought up ito sasabihin nila ay maglabas tayo ng ebidensya. So itong si Dave, sinabi po niya, nagpirma po siya, nagkaroon po talaga ng transfer and including dun sa mga pabunot, yung mga binubunot niya sa mga celebrations niya is, kung susumahin po talaga, hindi lang po 3 million mga kapambira yung niya. So si Dave po ay malaking bagay po yun sa kanya na yun po yung pagmamahal ng mga totoong nagmahal sa kanya at gusto siyang iahon sa buhay, gusto siyang bigyan ng maayos na buhay. Kaya at sana po ay ang amin lamang pong hiling, dalangin din na mapakinabangan ni Dave ng maayos at ma-manage ng maayos and makabalik sa kanya yung para sa kanya. Sana wag nang humantong. Ako, wish ko wag na sanang humantong sa kung saan mga saan kaya nga po legalities kasi ibabalik rin naman nila yun. Kasi pag dinasa legal, sa'yo talaga yun Kaya lang, parang nakakahiya na pag dumating pa sa puntong ganun. Ako talaga, ayaw ko dumating sa puntong ganun. Kaya, ang aking panawagan sa mga sa live ko, dati pa, tapos ngayon, sa video to, na sana, wag nang antayin dumating sa point na gano'n na... Kasi pag dumaan sa legal... Kasi pag may tumulong sa'yo na wakwak, may tumulong sa'yo yung sponsor na Dave, idaan natin sa legal. Pag may tumulong sa'yo, paano na? Edi, kahit saan naman padaanin, talagang pera mo yun. Considered as pera mo yun Kasi ikaw ang beneficiary nun, di ba? Tsaka mas makikita na talo talaga sila kung lalagay rin sa lugar. Wag naman na sana dumating sa ganun. Ako, ayaw ko rin ng ganun kasi masisira din sila lalo doon Ikaw naman, wala ka naman kakatakot masira. Sira ka na rin Sira na po ako, ba't naman po itatakot mo sa kanila? Sira na rin sa mga tao, mga basher. Tinatawanan mo na nga lang Pero, wala na. Ganun na. Doon na talagang, wala ka nang dapat ikatakot pa. Sila yung takot na takot pa At pag dumating yung point na yun, ay, wag naman sana kasi kahit naman siguro sinong titingin ay ikaw ang beneficiaries, ikaw yung may-ari nun. Parang katulad lang yun ng damit mo Considered as sa iyo na yun Nagamit mo na yun, pumunta na yun sa pangalan mo. So, kung sakasakali man, may evidence kayong pwedeng mailabas nun na yung tawag doon, yung bank statement na may pera kang ganito, winadraw ng ganitong date. Meron kung sakasakali. Meron po. Kung sakasakali magkahanapan. Yes, meron po. Meron. Saan bangko yun? Saan bangko yun naganap? Sa video po. Anong lugar? San Rafael po. San Rafael, Bulacan. Anong oras? Actually, hindi ko po alam Estimated time? Tanghali po. Tanghali, Estimated time po ay tanghali, San Rafael, Bulacan, video.
ibig sabihin si Dave is, alam niya, aware siya. 17 years old na siya nun eh. Aware siya na sa mga nangyayari. So, ayan po mga kapambihira. Nakakapagtaka lang kasi bakit transfer ay mag-i-18 Oo, ba't po kaya? Para saan? hindi mo pa rin naman magagalaw yun. Nasa kanila po yung passbook. Oo nga, ba't pa transfer? Ito nga po lang sa kanila. Kasi mag-i-18, kasi during the time, minor siya, wala naman siyang full access doon. Wala kang full access doon. Kasi nasa kanila yung passbook. Bakit pa kailangang ilipat kung lumalaki lang naman yung ulo? Ano kaya yung ibang dahilan pa, no? Shalit, sobrang baba po ng ganong dahil. Sobrang babaw ba? Di ba? Kasi kung lumalaki lang yung ulo ni Dave, that time, hindi pa ba sapat yung discipline na sinasabi nila? Oo, di ba? Parang ang dalawa po, parang sobrang babaw po ng ganong Oo. Di ba? Babaw naman nun. Kasi, unang-una, hindi naman nila pwedeng kuhain yun. May agreement ba kayo na, may sinabi ba sa'yo na, Dave, ibabalik din namin to? Wala akong sinabi, meron. Kukuhain lang nila, ibabalik din nila sa'yo. Wala po silang sinabi. Walang sinabi? Yes, sabi kinuha lang po. Hindi mo ba nabasa yung pinirmahan mo doon? Hindi na po ako nagbasa, pinirmahan ko na lang po. Ay siya? Baka ang pinirmahan mo doon ay irrevocable na yun, hindi na pwede ibalik sa yung pera. Hindi naman po siguro. Ayari tayo yan. Ibig sabihin, hindi sa'yo pinabasa, hindi sa'yo binanggit nung sa bangko, hindi sa'yo binasa nung nasa bangko. Hindi po. Parang yun mali yun. Dapat binasa sa'yo, pinaunawa sa'yo, o kaya inutusan kang basahin yun. Walang ganon? Wala po. Ayari tayo. Kasi pinapirma lang po siya, hindi pinirmahan ko na lang. Basta pumirma ka lang. Yun na yun. Tapos after that transfer na mangyari, ano nangyari nung Parang wala po nangyari, okay na. parang wala nangyari, uwi na kayo. Uwi na po. Tapos usap na kayo, gano'n. Bati na ulit kayo. Bati na ulit? Lakas. Pero during that time, hindi mo na iniisip yun? Wala kang iniisip na masama? Hindi po ganun tao. Hindi ka nag-iisip ng masama sa kanila na may Wala gagawin po. silang Okay. Tanda na po sila, kaya na po nila yun. Kasi nagtitiwala ka sa kanila. Okay. So, yung mga pabunot na yon, yung mga binubunot mo, walang accounting yon kung magkano in general, sa overall yung Overall po yan. wala kang accounting. Di basta binibigay mo lang. Yes po. Stig Pwede pala yon. Pwede pala yun. Sa bagay, kasi magulang na ang tingin mo sa kanila. Nakita ko naman na hindi naman, kumbaga, during that time na may tumatawag. Sino yun? Sagutin mo. Ayan. During that time na nandun ka sa kanila, hindi naman talaga, masasabi natin, hindi ka naman nagpaka-plastic kasi binabaligtad ka nila na parang, noon mo pa daw pala gustong umalis, bakit pinatagal mo pa daw? Bakit? Kasi para bang lumalabas na nagpaka-plastic ka pa sa loob ng 5 years. Kasi matagal mo daw pala gustong umalis, bakit pinatagal mo pa? Tanong, papayagan po ba ako? Ayun nga Sila nga po, sabi na papauwi na ko, di ba? Narinig naman po yun. Nasaya po nila sa akin na gusto daw, balik daw po nila. Pauuwiin ka. Di ba? Oo. Ba't di po nila ako ibalik? Tinatakot ka ng ganon. Oo po. So, grabe pala. Ayan po mga kapambihira. Tapos, ayan, lang tayo. Side bit lang tayo ng konti sa kay Luis kasi lagi ka nakukumpara kay Luis. Naging magkaibigan ba kayo ni Luis? Yes po, magkaibigan po. As in, mag-best friend? Hindi na mo best friend. Kaibigan lang po. Kaibigan, Friends. parang Close tropa. friends. Opo. Tropa. Ano yung, balikan lang ko lang ng konti yung patungkol dun sa issue na magsasalita daw kayo ni Luis. Ano ba yun? Confirm ba yun? Na account mo ba yun o ibang account yun? Actually, siya yung nagsabi sa akin Na? Magsalita daw po kami dalawa. Si Luis? Yes, dalawa po kami. Sabi, tinanong po ka siya. May may conversation ka na pwede mong Dinilit ko na po sa kanya. Ay, dinilit mo na? Kasi binalak ko na rin po siya. Pero nung... may conversation kayo ng ganon? Tama po. Baka pwede pang ma-retrieve yun, wala na? Dinilit ko na po, tapos block. Pero nung time na po kasi nun, galit din po siya kay Sir Tegram na. Kaya siya umalis, di ba? Kaya siya umalis. Tapos sabi ko po nun na na gusto ko salita na lang tayo. Lumabas natin yung mga statement. Sabi niya, sige, okay lang po. Tapos biglang pagka naalala ko, sinabi niya doon, nilaglag ako. Oo nga. Ay, ibig sabihin, yung comment na yun, ikaw talaga yun? Yung... May nagko-comment doon na, huwag po kayo maglala, magko-comment po kami na Luis. Yes, oo. Ikaw talaga yun?
Yun lang po sinabi ko lang, pero yung iba kong sinabi, lalo po ako dun. Wala na? Sinabi ko lang, yun lang po yun. Tapos parang nung kinausap na si Luis, Nilaglag ako. nilaglag ka na parang Sabi daw po, magsasalita daw po kami dalawa. tapos magagawa ka ng kwento. Ganun. Doon po ako kwento. Ha? Doon po ako gumagawa ng kwento. Anong paglaglag sa'yo ni Luis ba? Anong pakiramdam mo nung nag-ano si Luis? Sabi ko, anong isip pa lang po na ganyan pala gali niya. Kala ko pagkakatiwalaan. Di pala. Simula nun, wala na. Wala na, pinalak ko na po siya. Nililak mo na. Oo. Kasi may may nag-comment sa akin sa live na hindi daw ikaw yun. Yung nag-comment na magsasalita kami ni Luis. Ayun ako po yung sinabi ko. Ikaw talaga pala Yes, yan. yun lang. At least na-confirm na natin. Tapos after that, wala na po akong sinabi. So anyway, wala namang masama doon. Kaya pala sila automatic pumunta agad kay Luis. Yes, di ba? Oh, Lahat po ng mga kaibigan ko pinuntahan nila. para kausapin. Yes. Para humingi ng para magkampi sa kanila. Pero hindi naman lahat ng kaibigan mo nagsalita against sa'yo. Hindi naman. May mga ilan ka rin kaibigan na Na hindi po nagsalita. naging silent lang. Yes. Okay. Kasi lagi kang kinukumpara kay Luis na na Yung pagkukumparahan lang po, malayo kaming dalawa. or inggit ka daw kay Luis. Tapos si Luis daw kasi humble daw kasi si Luis, marunong magpakumbaba, marunong humingi ng sorry. Wow. Nung time na umalis si Luis, anong dahilan nun? Parang naalala ko po, ako pa Alin? po yung ating mahilig mag-sorry sa amin dalawa. Pag may mga Yes, kasalanan pag may tayo sa sorry, loob. parang ako pa po yung sorry. Tapos siya yung parang lumalabat, parang buwabalik na dahil. Nung time na umalis si Luis, ano bang talagang dahilan nun? Ano sabi lang po nila Luis nun, na daw po na, yun, lumala daw po yung ulo, tumitigas yung ulo. Kaya umalis si Luis. Opo, tsaka sinabihan daw po nila na parang di naman daw tinuring anak. Something ganun. Nasaktan si Luis, umalis. Oo. So, may kumbuka po kami nun eh. Tignan ko po. Nasaan na yun? May na-screenshot ka? Parang ko may screenshot po ako nun eh. Para may nag-send nga sa akin ng screenshot niyan eh. May na-save ka pa pala bago mo na i-block. Nandiyan pa? Wala, tingnan ko po. Send mo na lang sa send mo na lang. Pakita Ayan po. natin. Ano yan? Babasa daw. Sabi niya po kasi, Kasi bro, hindi ako pinalis pero yun ang naramdaman ko. Naramdaman niya. Hindi siya pinalis pero naramdaman niya na po kasi pinapalis siya. Alam mo, sabi sa akin nun, case, mas pinili ko na umalis. Sabi ba naman sa akin, di naman daw niya ako tinuring na anak. Kayo daw pag uuwi ako sa amin, pinagko-commute ako kasi nga wala daw pagmamahal sa akin. Nako. Yan yung, isend mo nga sa akin yan. Sige po. Send mo sa akin yan. So, si Luis talaga is umalis kasi nararamdaman niya na hindi siya mahal doon. Ngayon, mahal naman na yata ngayon eh. Mahal naman bagong humakot ng pera eh. Ha? Siya na po kasi yung bagong humakot ng pera. Anyway, naman na yun eh. Sana wala naman maging pinagbibintangan ka pa nga sa mga nangyayari kay Luis ngayon. Pero huwag na natin yun. Yes. Gusto ko lang i-clarify na at least naging magkaibigan kayo ni Luis kahit pa paano, naging magtropa kayo. So, yung comparison na naiinggit ka kay Luis, hindi naman. Tapos yung pagiging humble ninyo is ngayon talaga, parang hindi na pwede yung basta-basta lang magsusorry ka, lalo-lalo na, hindi naman ikaw yung... Gusto situation pa po ba? Kaya mo po mag-humble? magkaibang story kasi, di ba? Magkaibang senaryo po yun. Magkaibang senaryo.
Kung gato sinara ng dignidad mo, sinara na yung personalities mo, yung personalidad mo, talagang mag-sorry ka po ba ng ganun? Sinira ka ng social media. Ganun na lang po ba yung ganun? Tapos hindi naman ikaw yung may kasalanan, sinira ka pa. Tapos sabihin po na lang, di ako marunong magpakumbaba. Di talagang papakumbaba kung walang kung tama ako. Ayun nga, napanood ko sa live, napakinggan ko sa live ni Daisy na kung alam mong mali ka, papakumbaba ka, di ba? Tanong ko yun sa'yo. Pero kung alam mong tama ka naman, ba't ka magsusorry? Tama. So, ayan po mga kapambihira. Ayan, at least po ay nalinawagan na po tayo. Basta, ayan, meron pa siyang na-screenshot ng conversation sa kanya ni Luis, na naramdaman ni Luis na hindi siya tinuturing na anak, kaya siya umalis. And wala na tayo dun, kung bumalik siya, at least natutulungan din naman yung bata. I-grab na lang ni Luis yung mga tulong na yun. Kaysa naman masayang, di ba? Opportunity rin yun para kay Luis. Maging thankful na lang tayo para kay Luis kasi matutulungan si Luis sa tinagal-tagal ng panahon, di ba? Magkakabahay si Luis ngayon. Congratulations na lang kay Luis, mga maka-Luis dyan, magkakabahay si Luis ng sarili, di ba? Yes. I-congratulate na lang natin si Luis. Huwag na natin ikumpara kay Dave. Si Dave po kasi, iba po ang situation ni Dave. Kasi grabe na po yung talaga niya yung unang interview nga natin sa kanya is hindi biro yung pinagdadaanan niya. Kumbaga, ginagawa na lang niyang patawa-tawa na lang siya, pero sa totoo lang po talaga, hindi po biro. Kasi halos buong mundo po yun nakakapanood at nakakapanood ng mga paninira sa kanya, hindi po talaga biro yun. So, mapalad na lang si Dave kasi binigyan siya ng strong personality at kinakaya niya. At yung mindset niya mataas, malakas. So, kala ko nag-iiyak ka na. Sinisipon ka ba? Sinisipon lang po. Sinisipon, ayan. So, ano pa ba? May gusto ka pa bang i-open up? Wala na. Ayan, kwentuhan lang naman tayo ayun, mga kapambihira. Thank you so much po. At pa-share po ng vlog natin na to para ma-aware po yung iba. At least po hindi po tayo gumagawa hindi po ito chismis, hindi chismis. Kasi kayang-kayang patunayan po yung sinasabi ni Dave na nagkaroon po talaga ng transfer. At sana naman huwag na pong humantong sa Kahit nga po sila kaya po nilang sabihin yung nabanggit naman nila di ba? Nabanggit nila. Kaya nalaman ko na totoo yung sinasabi mo. Nabanggit naman nila na inamin nila na transfer daw talaga. Kaya may binanggit sila doon na alam daw ng mga sponsor. No, doon sila nagkamali. Unang-una po sa lahat, wala po may alam ng sponsors na nag-transfer ng pera. Okay. Kahit sino po yung tanong nyo, kung alam nila na before ako mag-transfer ng pera kung talagang may transfer. Okay. Ayun pala yun. So at least, ako, may personal nakita ko na yun sa pagla-live ko May pag-amin, yung pera binanggit mo, may naggawa ako ng content na gano'n, ako kung napanood mo yun, may vlog akong gano'n. At least ngayon, narinig ko sa'yo mismo na totoo talaga. Kasi nadidetail mo yung oras, yung petsa, baka natatandaan mo pa, yung lugar, saka yung opisina kung saan nangyari, kung paano siya nagpirma. Sana magawan pa po ng paraan yan na kasi si Dave naman po talaga yung beneficiaries niya. Tulong na lang po ninyo yan kay Dave, di ba? Gusto niyang tulungan yung bata. Ngayon tulong niyo. Ayun, yun yung tulong niya na huwag niyong ipagkait sa bata yung para sa kanya kasi pangit naman kung ipagkakait natin. Bigay yan ng mga nagmamahal sa kanya, di ba? Yun po yung aming hinaing lang naman. Hindi ako concerned, hindi ako nag-i-interest doon sa pera mo, di ba? Opo. Hindi ako nag-i-interest doon. Kumaga, gusto kong bigyan ng boses na kasi sabi ng mga nagko-comment kasi bigay na lang daw sa iba Anong masasabi mo? Siguro, problema sa akin Ibigay na lang daw sa iba, paano yun? Wala problema sa akin, basta ang yun lang nila. Kasi yung ganun, parang pag nanakaw na yun It's stealing. Oo. Tama ba? Oo, tama. Pag nanakaw na yun Oo. Hindi nyo sa'yo pero ipapamigay mo. O yan nga Diba? Kaya, sabi ko nga po sa inyo. Ano yun si Robin Hood? Ninakaw tapos sa pamigay. Kaya nga sabi ko po sa inyo, bago po kayo magsalita, isipin nyo po muna. Kasi, yan, sinasabihan nyo po ng ganyan. Kung akin daw ko lang po sa akin, pero sino ba kasalanan pa rin sila? That's for stealing. Oo. Stealing yung ginawa na, tapos papamigay na lang sa iba. Diba? Na super power. Kasi marami nagko-comment nga, including yung gamit mo ibigay daw sa iba. That's my things. My personal things ko yun. Kaya, pwede silang kasuhan doon. Diba? That's my personal things Oo. Pwede silang kasuhan ng stealing doon.
Okay. Di ba? Oo. Kaya kung bibigay nila, sige, bigay nila, go lang. Pero wag nilang tayin ako. Diba? Huwag sila magtaka pag Yes. lumapit ka sa ano. Yes. Kasi, kaya ako, go lang ng go. Kasi sabi ko nga po sa inyo, before kayo magtanong sa akin, yung mga common sense na tanong, just think before you say. Bago magsalita. Yes. Kasi nababasa natin talaga sa comment section sa kanila, sa mga upload nila sa Facebook, sa YouTube, na hindi ka daw deserving tulungan, ibigay na lang daw sa iba. Hindi malakas po yung love. Alam niyo po kasi bakit? Bakit? Kasi alam kong stealing ginagawa nila kung bibigay nila sa iba yun eh. Oo. Aware din naman si Jun na sabi niya kay kuya niya, well kuya, it's still fair ni Dave. Sabi rin ni Pore na, ba't namin ibibigay sa iba makakasuhan kami dyan. Di ba? Aware din naman sila, kaya lang tingnan natin kung anong mangyayari. Yes. Oo. So yun mga kapambira, end na po natin yung vlog natin. Thank you so much Kuya Dave sa pagpapunlak ng aking interview. At least nabigyan ng linaw na kasi pinagbibintangan din ako, nagagawa ako ng istorya na hindi naman daw totoo yung pera ni Dave, hindi naman daw totoo yun. Wala, nag-a-accuse daw ako, nagbibintang daw ako ng ganito, ganyan. Kasi na-trace ko lang yun doon sa mga videos niya eh. Pero ngayon, personal na kita nakakausap. Talagang malalaman ko naman at nagsasabi ka ng totoo, nadi-details mo kasi. Ibig sabihin, hindi po tayo nagagawa ng story dito para lang pabagsakin yung idol ninyo. Gusto lang po natin ng clarification and pagtatanggol kay Kuya Dave. Yun lang po ang gusto natin. Saka maiwasan na rin po yung pagbabash sa kanya na para bang siya na lang yung masama sa lahat-lahat ng nangyari. Siya lang yung laging masama. Siya lang yung may mali. Although inaamin naman niya, nagkakamali rin siya. Di man niya sinasabing perfecto siya. Pero pangit naman na kumbaga sa lahat ng bash na. Ikaw na lang. Kaya ang totoo po ako sa mga basher ko eh. Umamin na yung idol nila pero pinipilit pa rin nila ako yung mali. Nagbubulag-bulagan pa rin siya, nagbibigay-bigay yan. Kahit nga yung mga reactor, diba? Saan ang ebidensya mo? Inamin na nga eh. Inamin na lang, idol nyo, hindi nyo pa kailangan din yun. Ayun nga eh, yun na lang, sana magkaroon na to ng clarification sa kanila, mapanood sana nila to, para pati dun sa mga nagja-judge agad sa'yo. At least, kahit pa paano, itong video na to, nandyan naman, naka-upload yan anytime. Siguro, mga, halimbawa, di agad nila mapanood, pero sa mga susunod na panahon, mapapanood out nila na tama naman pala yung mga, may katunayan naman pala yung mga pinagsasabi ni Dave, saka pinagsasabi ni Brother Jose. Ayan. So, ayan, magbabay ka na sa kanila, Kuya Dave. So, yun, thank you po sa lahat ng mga pambihira natin dyan. At ingat po kayo palagi and stay God bless po. Ayan. Bye-bye po, bye-bye. See you.